Alam niyo yung pakiramdam na akala may solve ng problem matapos ang DNA test. Well, think again. Habang ramdam na natin ang kilig sa pag-amin ni Calix na siyang ama ni Katie, biglang pumasok ang isang demonyong bumabalot sa lahat. Si Tamara. Isipin niyo, nasa chapel ka, nagdarasal para sa buhay ng anak mo. Tapos biglang may magpapakita ng video kung saan may hawak na laso ng mga nurse. Ang kapalit ng buhay ni Katie, ang pagbitaw ni Lara sa lahat. Sa trabaho niya, sa shares niya, sa mega wide at higit sa lahat, sa lalaking mahal niya. Ngayon, heto ang tanong, paano mo pipiliin ang iyong kaligayahan kung ang kapalit naman nito ay ang mismong buhay ng iyong anak? Sa gitna ng pagmamakaawa ni Calix, kailangang maging bato ni Lara. Kailangan niya saktan ng lalaking mahal niya para lang mailigtas ang dugong nag-uugnay sa kanila. Handa na ba kayong masaktan? Kasi sa episode na to, malalaman niyo na kung gaano kasakit ang magmahal ng may kapalit na buhay. Tara, alamin natin ang susunod na mangyayari. Nagulat si Lara. Calix, sigurado ka? Kahit naubusin ko ang dugo ko sa katawan, handa akong tumulong. Napatitig siya kay Calix. May kasamang dalangin na sana'y hindi ito magkahinala kung bakit sila magkadugo ni Katie. Sa loob ng maliit na kwarto ng hospital, magkatabing nakahiga si Kate at si Calix. Pinagmamasdan ni Larang pagdaloy ng dugo mula sa braso ni Calix papunta sa transfusion bag at mula doon ay dahan-dahan na lumilipat sa maliit na ugat ng anak niya. Critical po itong transfusion, mabuti na lang compatible ang blood type. Bihira po talagang ganitong pagkakataon. Kung hindi dumating agad ang donor, baka hindi kinaya ng bata. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Katie, nangingilid ang luha. Salamat po, Dok. Pag-alis ng doktor, dumapong katahimikan. Lara, bakit pareho kami ng blood type? Alam mo bihira to at bakit parang ang lakas ng kutob ko na anak ko si Katie. Napakagatlabi siya, pilit pinipigil ang sarili. Hindi siya makatingin na diretso kay Calix. Huwag ka na munang magsalita, magpahinga ka. Ang mahalaga ligtas si Katie. Napag-usapan na natin kung sinong ama niya, kaya sana ay igalang mo yon. Pero hindi siya tinigilan ni Calix. Tell me the truth, Lara. Ako bang ama ni Katie? Dumagungdong ang dibdib niya habang pinagmamasdan si Katie. Ramdam niyang titig ni Calix na naghahanap ng katotohanan. Hindi niya na kayang tagalan pang bigat ng tanong nito. Si Santiago ang ama ni Katie, hindi ikaw. Saglit na nanahimik ang paligid. Kung yan ang sinasabi mo, wala na akong karapatan pang mangulit. Dahan-dahan itong ipinikit ang mga mata. Hindi na ito nagtanong pa. Napayuko siya, nakagat ang labi hanggang halos dumugo. Pinipigilan ang sariling umiyak. Nakapakong tingin niya kay Katie. Alam niyang bawat salitang binitawan niya kanina ay parang matalim na kutsilyong pinabaon niya sa puso ni Calix. Pero hindi niya idadamay ang anak sa gulo ng pamilyang Toledo. Lumabas si Lara ng silid upang kausapin ng doktor tungkol sa kalagayan ni Katie, kung ilan ang platelet count, kung gaano katagal ang gamutan at kung anong mga gamot ang susunod na ituturok. Halatang pagod na pagod to, pero pinipilit maging matatag para sa anak. Sa loob ng kwarto naiwan si Calix. Tahimik niyang tinitigan si Katie na nakahigat maputla pa din. Dahan-dahan siyang lumapit. Nilapit ang kamay sa buhok ng bata. Tuwing tinitingnan kita, pakiramdam ko, ikaw ang lahat ng kulang sa buhay ko. Bulong niya, hinagod niyang buhok ni Katie at sa isang iglap, maingat siyang kumuha ng ilang hibla. Nilagay niya ito sa maliit na plastik na nakatago sa bulsa ng jacket niya. Para siyang isang pulis na kumukuha ng ebidensya. Agad niyang kinuha ang cellphone na tinawagan si Luther. Luther, nakuha ko ng buhok ni Katie. Kailangan ko itong mapa-DNA test agad. Pumunta ka na dito. Isasend ko sa iyong address. Paano ko malaman ni Lara? Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Nakatitig pa rin sa payapang mukha ng bata. Hindi niya dapat malaman. Kailangan ko nakasagutan, Luther. Hindi na ako matatahimik kung patuloy ako magdududa. Bago pa makasagot si Luther, bumukas ng pinto, bumalik si Lara, dalang ilang papeles mula sa doktor. Agad tinago ni Calix ang cellphone sa bulsa at ngumiti ng pilit. Kinakausap kong doktor, medyo bumaba ng lagnat ni Katie pero kailangan pa nating maghintay para makita kung babalik ang platelet niya. Tumangon lang siya,
Tahimik habang sa loob-loob niya mas lalong tumitibay ang kagustuhan na malaman ang katotohanan. Sa labas ng ospital, pasado 10:00 na ng gabi nang dumating si Luther. May ingat siyang bumaba mula sa kanyang kotse, naka-hoodie at cap para hindi mapansin. Bitbit niyang maliit na envelope kung saan siya ilalagay ang sample na kukunin kay Calix. Habang papasok siya, sinalubong siya ng isang lalaki, ang assistant na inutusan niya para kunin ang test kit. Tahimik silang nag-abutan ng maliit na pakete. Eksaktong oras na yon ay papalabas ng kantin si Maya. May hawak pang kape at sandwich. Mapapansin ito agad ng eksenang parang drug deal. Isang lalaking nakakapat naka-hoodie na parang nag-aabot ng bawal na gamot. Abat, sa ospital pa talaga? Walang takot? Mga walang hiya! Agad nitong nilapag ang kape at sandwich sa bench. Kinuha ang cellphone at mabilis na tumawag ng pulis. Ilang minuto, 2 tanod at isang pulis na naka-duty sa ospital ang dumating. Sir, ano po yung inaabot nyo? Maaari po ba naming makita? Nagulat siya at hindi makapaniwalang may sisita sa kanya. Wait, ano? Nagangat ng kilay si Maya. Sabay turo sa kanya dahil mukhang itatanggi pa nito ang krimen. Hoy, huwag ka nang tumanggi. Kitang-kita ng 2 mata ko. Nag-abutan kayo ng pakete. Sa ospital pa talaga kayo nagbebentahan ng droga. Tinuro ng pulis ang maliit na envelope sa kamay ni Luther. Agad tong kinuha at binuksan. Lahat sila'y napahinto nang makita ko anong laman. Isang test kit at sterile gloves. Kasamang maliit na plastic na may buhok ni Katie. Test kit? Hindi drugs? Anitong napahiya. Humalokip-kip siya, halatang naiinis pero pilit pinipigilan ng sarili. Miss, hindi lahat ng maliit na pakete ay droga. Pang-test ito, hindi shabu. Namulang mukha ng babae pero sumagot pa din siya ng matapang. Eh bakit ka kasi mukhang kriminal? Hood, cap, may pakete pang inaabot sa dilim. Kahit sino mag-iisip ng masama. Anito kinaanino ang mukha niya. Wow, salamat sa profiling. Next time magsusuot ako ng tuxedo bago pumasok sa ospital para hindi mapagbintangan ng mga judgmental na kagaya mo. Nag-alisan ng mga tanod at pulis. Humihingi ng paumanhin. Naiwan silang 2 na nagtatapunan ng tingin. Next time magpaliwanag ka kaagad. Anitong tumalikod na. Ngunit tinila siya ng kamay ng babae. Salamat miss. Dahil sa'yo, muntik pa ako mapahamak. Hindi ka man lang humingi ng sorry. Abat, kasalanan ko ba kung kahina-hinalang kilos mo? Sana hindi na magkrusan ng das natin miss. Ani Luther na naglakad palayo. Sa isang pribadong opisina sa ospital, magkaharap sina Calix at Luther. Parehong halatang puyat pero alerto habang hinihintay ang resulta ng DNA test. Tiniyak nilang walang magiging aberya sa magiging resulta. Habang balisa si Calix, nagsalita si Luther para basagin ang katahimikan. Alam mo ba, muntik na akong madala sa presinto kagabi. Napalingon siya, hindi makapaniwala. Ha? Ikaw? Mr. Untouchable Esguerra, anong ginawa mo? Napabuntong hininga si Luther. Medyo iritado pa rin at napapangiti na. May isang babae, akala niya drug dealer ako. Dito sa ospital mismo, tinawagan ng pulis at pinahuli ako. Sandaling natahimik si Calix. Pero ilang segundo lang ay sumabog ng tawa nito hanggang mapahawak na sa tiyan. Sino ba namang baliwang maglalakas loob na ipupulis si Luther Esguerra, CEO ng Timeless Essence, ang numero 1 manufacturer ng pabango sa buong mundo. Luther, kung alam kung sinong papahuli niya sa pulis, baka nagtago na yun ngayon. Mas lalo pa siyang natawa hanggang sa napapailing si Luther. Hindi nakakatuwa, first time ko sitahin ng pulis. At heto pa, sinabihan ba naman ako mukhang kriminal? Anong pangalan ng babae? Mukhang interesting hindi nasilaw sa kagapuhan mo. Napasimangot si Luther. Ang sabihin mo, wag na wag siyang magpapakita sa akin. Lintik lang ang walang ganti. Bigla siyang natahimik nang dumating ang medtech. Inabot ang envelope sa kanila. Dahan-dahan binuksan niyo ni Calix. Ramdam ang bigat ng bawat segundo. Nasa kamay niya ng dokumentong maaring magbago ng lahat. Bumuntong hininga siya, nakatitig sa papel. Luther, ito na. Ito nang sagot kung ako nga bang ama ni Katie. Hawak-hawak niyang papel na nanginginig ang kamay. Hindi pa siya ninervyos ng ganito sa tanang buhay niya. Dahan-dahan niyang binaba ang tingin sa papel matapos buklatin. Sandali siyang natigilan para bang hindi agad makapaniwala sa nabasa. Probability of paternity, 99.99%. Ako,
Ako nga ama ni Katie. Napakagat siya ng labit maya-maya lang ay napasandal saka napatalo na parang nanalo sa loto. Yes, ako nga. Ako nga ama ni Katie. Napahagalpak siya ng tawa. Hindi mapigil ang tuwa at halos hindi makapaniwala. Napalingon siya kay Luther, sabay hawak sa balikat nito tinapik-tapik ng mariin. Luther, may anak ako! May anak ako! Ano yung nangingilid ng luha sa mata? Nakangiti si Luther, ramdamang saya para sa kaibigan. Congrats bro, pwede mo bang humabol na magninong? Hindi mapigil ang ngiti at luha habang paulit-ulit na binabasang resulta na para bang baka magbago kung aalisin niyang tingin sa papel. Hindi ako nananaginip, totoong akin siya. Anak ko si Katie. Saglit siyang natahimik, bumuntong hininga at unti-unting nagibang ekspresyon mula sa sobrang tuwa patungo sa seryoso at puno ng determinasyon. Hindi ko hayaang mawala sa akin ang anak ko. Hindi nadadagdagan ng mga sinayang kong panahon na wala sa piling kong mag-ina ko. Bubuuin kong pamilya namin. Masaya ako para sa iyo bro, ani Luther na niyakap ang kaibigan. Tahimik ang kapila ng ospital. Ang ilaw mula sa kandila ay naglalaro sa malamlam na hangin. Nakaluhod si Lara. Nakapikit ng mahigpit na nakapulupot ang rosaryo sa kanyang mga daliri at taimtim na nagdarasal. Diyos ko, salamat at ligtas si Katie. Pakiusap, sana po gumaling na siya kaagad. Wala na akong ibang hihilingin kung hindi ang kaligtasan ng anak ko. Habang pinapahid niyang luha, biglang may umupo sa tabi niya. May ingat, halos walang ingay. Pagdilat niya bumungad si Tamara. Nakangiti, ngunit may panganib siyang naaamoy. May hawak tong cellphone at nakabukas ang isang video na pinapakita sa kanya. Sa screen, makikita ang kwarto ni Katie sa ospital. 2 nurse ang nasa loob, kapwa nakasuot ng puting mask. Isa sa kanila, may hawak na syringe at dahan-dahang nilalapit sa swero. Isang utos ko lang, Lara, at laso ng ituturok sa anak mo. Nalaki ang mga mata niya, tila napagod ang ugat sa ulo niya. Agad niyang inabot ang cellphone pero mabilis tong iniwas ni Tamara. Anong ibig mo sabihin? Anong gusto mong mangyari? Gagawin ko lahat, nanginig ang boses niya. Mabagal nang ngumiti si Tamara, nilabas mula sa bag ang ilang papeles. Nilapag yun sa harap niya at isang makapal na fountain pen. Simple lang, Lara, layuan mo si Calix. Iwanan mo mega wide. Kung magmamatigas ka, sa mismong swero ng anak mo ang lasa ng dadaloy. At hindi mo na siya makikita pang muli, mahinahong sabi ni Tamara tila't nagdadasal. Hetong una mong dapat pirmahan. Resignation letter para sa mega wide. Ako nang bahalang mag-submit. Baka sabihin mo hindi mala kita tinulungan. Nangihinig na hinawakan ni Lara ang mga papel at mabilis tong pinirmahan. Napirmahan ko na. Huwag mo sasaktan ng anak ko dahil kaya kitang patayin. Maniwala ka sa akin. Nangangalit ang panganya. Chill. Heto pang dapat mong pirmahan. Anitong nilatag ang mas makapal na mga papeles. Ano naman yan? Ani ang nakatingin sa screen ng phone upang tiyaking hindi lumalapit ang mga nurse kay Katie. Ano pa kung yung pagbebenta mo ng 50% shares ng Megawide? Hindi sa akin ang shares. Hindi ko pwedeng ibenta. Parang awa mo na, Tamara. Lalayo na ako kay Calix. Magre-resign na ako sa Megawide. Ay, makulit ka. Sinabi ng pirmahan mo at nang matapos na tayo. O gusto mong buhay ng anak mo ang tatapusin natin. Isang utos ko lang tigok ng anak mo. Pananakot ni Tamara. Tila demonyong tingin niya dito. Mabilis nang hinatak ang mga dokumento. Pinilit niyang basahin, ngunit malabo ang mga salita dahil sa luha. Ang malinaw lang, kontrata to ng pagbebenta ng 50% ng shares ng Megawide. 50%, kanino mapupunta? Lagda lang ang kailangan, hindi mo kailangan malaman kung kanino mapupunta. Ang importante, ligtas ang anak mo. Napag-utusan lang ako ng boss ko. Sinong boss mo? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Huwag kang mag-alala, magpapakilala siya sa'yo sa tamang panahon. Bumigat ang dibdib niya, ramdam niyang tinatalo siya ng sitwasyon. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay halos madurog sa higpit ng kapit. Lumuluha siya habang nilalagdaan ng mga papel. Sa loob ng silid, nakaupo si Calix sa tabi ng kama ni Katie. Mahigpit ang hawak sa malit na kamay ng batang nakaratay pa rin. Ilang ulit na siyang napatingin sa pintuan, tila ba bawat kaluskos ay nasahan niyang si Lara nang papasok at nang bumukas ang pinto, agad na napatayo si Calix. Nandoon si Lara. Tila may mabigat na pasanin. Nasa likod nito si Maya. Lara, mabutit nandito ka na. Lumapit si Calix upang salubungin siya. Pwede ba kitang makausap kahit na sandali lang?
Tumingin siya kay Katie, saka muling ibinalik ang paningin kay Calix. Dahan-dahan siyang tumango. Maya, ikaw na muna magbantay kay Katie. May gusto rin ako sabihin sa'yo, baling niya kay Calix. Nagtungo sila sa garden ng ospital, malamig ang simoy ng hangin. Ang mga ilaw mula sa poste nagbibigay ng dilim at liwanag na tila naglalaro sa paligid nila. Naupo silang dalawa sa isang bench, may konting espasyo sa pagitan nila. Huminga ng malalim si Calix bago tumingin ng diretso sa kanya. Sabihin mo sa akin ng totoo, Lara, ako ba nga ama ni Katie? Namilog ang mga mata niya, mabilis siyang umiwas ng tingin. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang laylayan ng kanyang blouse. Hindi, Calix. Si Santiago ang ama niya. Paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo. Ngunit hindi na siya nakapagpatuloy. Dahan-dahang nilabas ni Calix mula sa loob ng coat ang isang puting sobre. Mahigpit itong hinawakan ng papel. Parang isang sandatang magpapabago ng lahat. Stop lying, Lara. Nasa kamay ko ng katotohanan. Eto, basahin mo. Ang DNA test result. Nilapag nito sa kandungan niyang puting sobre. Nag-aalangan siya. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ng sobre. At nang tuluyang makitang papel na may tatak na DNA laboratory, halos bumagsak ang mundo niya. Actually, hindi naman niya kailangan pang tingnan dahil alam niya si Calix ang ama ni Katie. Wala namang ibang naging lalaki sa buhay niya. Anak ko si Katie. Ako nga man niya, Lara. Hindi mo na yan matatanggi. Nakatitig lang siya sa papel, namumuong mga luha sa kanyang mata. Wala siyang masabi, ngunit ramdam ng buong katawan niyang bigat na katotohanan at ang pangambang dala ng kasunduan kay Tamara. Nanginginig ang tinig ni Calix, habang unti-unting bumabagsak ang luha mula sa mga mata. Lara, anak ko si Katie. Anak natin siya, huwag mo namang ipagkait ang anak natin. Gusto kong maging ama niya, gusto kong buuin ang pamilya natin. Matagal na ako naghihintay ng ganitong pagkakataon at ngayon hawak ko ng katotohanan. Ani Calix na nagmamakaawa. Niyuko niyang ulo, hindi na may tagong panginig ng kanyang balikat. Please, Lara, yun lang ang hiling ko. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Pangako, magiging mabuting ama't asawa ko sa inyo. Ani Calix, na humahagulhol na. Napapikit siya, mahigpit na kinuyom ang mga palad. Nararamdaman niyang sumisingit sa puso niyang pagnanais na yakapin si Calix. Naipakita din ang totoo niyang damdamin. Gusto niyang umamin, gusto niyang ayusin ang lahat ng pagitan nila, pero biglang bumalik sa isip niyang masamang banta ni Tamara. Ang video ng kwarto ni Katie, ang hawak na hiringgilya at ang pangakong kapalit ng buhay ng kanyang anak ay ang pagkakanulo sa megawide at tuluyang paglayo kay Calix. Hindi niya pwedeng ipagsapalaran si Katie. Tumulong luha sa kanyang mga mata pero tinago niya ito sa pamamagitan ng pag-iling. So what kung ikaw ang ama ni Katie? Ha, Calix? Maliban sa dugo, wala na nag-uugnay sa inyo. Wala sa kanyang pangalan mo. Hindi mo siya pinalaki. Hindi mo siya binantayan gabi-gabi noong sanggol pa lamang siya. Hindi mo siya sinamahan sa mga unang hakbang niya. Aniyang matigas ang boses. Pilit na pinapatay ang sariling damdamin. Lara, hindi ko alam. Hindi ko alam na may anak tayo. Kung alam ko lang, hindi tayo magkakahiwalay. Oh, come on. Plano mong mabuntis ako para makuha mong 50% share sa akin, hindi ba? Pag mong i-deny, ako mismong nakadinig. Kukunin mong bata tapos makikipaghiwalay ka sa akin. Akala mo hindi ko alam na niloloko mo lang ako noon, na ginagago mo ko. Ani ang handang hukay ng lahat para lang magkahiwalay na sila ng tuluyan. Oo, noong una. But eventually, I fall for you, Lara. Mahal kita. Please, give me a chance. I want to be your husband. I want to be Katie's father. Pagsusumamo ni Calix. Lara, mahal na mahal kita. Umangat ang malamig na titig niya, kahit na nangingilit ang mga luha. Sa tingin mo, ganun kadaling bumalik sa buhay namin, makalipas ang 6 na taon. Wala ka ng mga panahong kailangan ka namin. Napaurong si Calix, para siyang tinuhog sa dibdib ng mga salitang yun. Alam kong nasaktan kita noon. Alam kong ang dami kong kasalanan sa iyo, Lara. Pero, wag mo namang ipagkait sa akin si Katie. Anak ko rin siya. Karapatan kong mahalin at talagaan siya. Puno ng pait ang kanyang mga matang nakatunghay sa lalaki. Karapatan. Nung pinagtabuyan mo ko, ikaw ang nagalis ang sinasabi mong karapatan. Hindi ko gustong kilalanin ka ni Katie bilang ama. Makasarili ka, Calix. Gahaman, mayabang. Hindi ka mabuting halimbawa kay Katie. Napatras si Calix sa tindi ng mga salita. Ngunit imbis na sumuko, lalo tong lumapit. Lumuhod ito sa harap niya. Hawak-hawak ang kamay niya habang tumutulong luha. Lara, please.
Hindi ko na mababagong nakaraan pero bigyan mo naman ako ng pagkakataon ngayon. Hayaan mo na bumawi ako. Hayaan mong mahalin ko si Katie at mahalin din kita. Nang maramdaman niya ang init ng palad ni Calix, mabilis nang binawi ang kamay at tumalikod. Nanginginig ang buong katawan niya dahil ang bawat salita nito'y tugma sa sinisigaw ng puso niya. Ngunit nasa isip pa rin niyang banta ni Tamara. Ang buhay ni Katie ang nakataya. Kung totoong pagmamahal na sinasabi mo, hindi mo kami guguluhin ni Katie at hindi mo kami idadamay sa magulong mundo mo. Aniyang pilit na pinatatatag ang dibdib. At dito nagtatapos ang ating episode para sa araw na to mga bes. Nakaka-drain hindi ba? Nakakagigil si Tamara. Pero mas nakakadurog ng pusong sitwasyon ni Lara. Minsan talaga sa buhay, darating tayo sa punto na kailangan nating isakripisyo ang sarili nating kaligayahan para sa mga taong higit nating minamahal. Pinili ni Rara na maging kontrabida sa mata ni Calix para lang manatiling ligtas ang anak niya. Ganun kalalim ang pagmamahal ng isang ina. Handang maging masama, handang masaktan at handang magpaalipin bastang kapalit ay ang buhay ng kanyang anak. Ang maikling aral natin ngayong araw, huwag tayong mabilis manghusga sa mga desisyon ng ibang tao. Minsan ang mga desisyong mukhang mali o makasarili ay bunga pala ng pagmamahal na nakatago sa likod ng matinding pangamba at takot. Ang tunay na matapang, hindi lang yung marunong lumaban, kundi yung marunong magsakripisyo para sa kinabukasan ng mga taong mahalaga sa kanila. Kayong mga best, kung kayo si Lara, kaya nyo bang bitawan ang lahat ng pinaghirapan ninyo, pati ang lalaking mahal nyo para lang sa kaligtasan ng anak ninyo? I-comment nyo ng inyong saloobin sa ibaba. Ako si Miss Maria, ang inyong narrator at huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod na yugto. Hanggang sa muli.